Makibalita po tayo tungkol sa Bagyong Hener at sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Ngayong umaga makakaparam natin live si Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Miss Veronica, good morning po. Ganda umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Nasaan po ngayon ito si Bagyong Hener? Gaano po ito kalakas at gaano karaming ulan po ang dala nito ngayon? Apo. Etong si Hener as of 4 a.m. nasa may vicinity ng Alicia, Isabela. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour. Malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. So sa mga pag-ulan, ito kasing si Hener, pati na nga rin si Pulasa na nasa labas ng ating PAR naghahatak ng habagat. So for today, sa mga ulan na caused by habagat, asahan natin yung heavy to intense rains sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman for today due to southwest monsoon sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region at Bicol Region. Sa mga paulan naman caused by Hener, asahan natin for today heavy to intense sa may Cagayan, Isabela, sa may Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Aurora. Moderate to heavy rains naman sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at Rizal po. Miss Veronica, nasabi niyo po na inihila po nitong ni Bagyong Hener ang hanging habagat. Sinlakas po ba yung ulan na asahan natin ngayon nung kagaya nung Bagyong Karina o kaya naman ni Bagyong Enteng? So, kung dito naman po sa Metro Manila, for today wala pa naman, hindi pa naman kasali yung Metro Manila sa mga may malalakas na pag-ulan. Although, posible pa rin naman mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero by tomorrow, posible yung moderate to heavy rain, so 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa may Metro Manila po. Posible ito tomorrow and also sa Thursday, base sa 3-day weather advisory po natin. Ms. Veronica, on track naman po, no? O posible bang madelay yung paglabas sa par ng Bagyong Hener dahil sa impluwensya ng isa pang bagyo na inaasang papasok na rin po ng PAR bukas? Yung isang bagyo na nasa labas ng ating PAR, si Pulasan, may kalayuan siya kay Hener para makapag-interact sila. So, etong si Hener, nakikita natin na posibleng lumabas na ng landmass natin for today at posible rin namang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility pwedeng tonight or hindi kaya tomorrow morning naman. So malabo po na mag-merge itong dalawang bagyo. Ms. Veronica, tama po ba? Sa nakikita natin, may kalayuan silang dalawa para magkaroon ng interaction at magkaiba din po yung tinatahak nilang landas. Huling tanong na po, Ms. Veronica, ano-anong mga lugar sa bansa inaasang uulanin ng buong linggong ito dahil po sa habagat at mga bagyo? Opo, nakikita nga natin na yung mga areas na posibleng ulanin for today sa mga susunod na araw. So asahan natin kasi base sa ating 5-day weather outlook mostly sa western section ng Luzon and Visayas, posibleng tuloy-tuloy pa rin yung ulan hanggang kahit sa huling araw ng ating weather outlook which is around Saturday. Although yung ibang parte ng ating bansa like yung mga Central Luzon, Eastern Visayas, until around Friday, yung paulan nila and then improving weather pagdating naman ng weekend. Ms. Ele, maraming salamat po. Ms. Veronica, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.